may be seated. Thank you, One Accord. Thank you, Jesus. Hallelujah. So magandang umaga po sa bawat isa. Pwede po ba nating pakibati ating pong katabi ng isang magandang umaga? Amen. Again, can you just greet your seatmate or backmate nasa likod ninyo? Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Itong mga updates na to, minsan mas nakakagulo pa. Minsan nagpapadali sa buhay natin. Hallelujah. Thank you, Jesus. So again, pakibati nga po muli ng iyong katabi na isang magandang umaga. Thank you, Lord. So good morning po to everyone. So sa lahat po na nandito na po, wine-welcome po namin kayo sa Reigning Life Church where you may find home, find rest, and find life. And it's all because of whom? Jesus Christ. Hallelujah. So mabuti po ang atin pong Panginoon. Hallelujah. Sayang ang oras ko. So sa mga nasa bahay po nila, welcome also to Reigning Life Church. Again, you may find home, find rest, and find life, and it's all because of the Lord Jesus Christ. What is happening? Amen. So tayo po ay magsa-celebrate po ng panibagong theme. So it's a new month para sa atin pong lahat and we anticipate that the Lord will be doing great and mighty things. At ano po yung theme natin for the month po ngayong buwan ng June? Abundant goodness. So sino po ang nananampalataya na ang Diyos po ay mabuti? Amen. At hindi lang po siya basta mabuti, siya po ay sagana sa kabutihan. Amen. And so whatever challenge you're going through right now, umasa po tayo ng atin pong Panginoon. No? Ang ating Ama at ang Spiritong Banal na siyang ating kasama ay mananatili pong mabuti sa atin pong mga buhay. So muli po, can we just give the Lord a clap offering of praise? Hallelujah. So let us proceed sa message po ngayong araw na ito. Hallelujah. Before I came here, sa bahay pa lang, dinownload ko na po ito. Kasi po, meron pong nagiging update na hindi po lumalabas po yung presenter form. So ngayon po ay, hallelujah, ngayon po ay nandoon na naman sa dati. So let the Holy Spirit just guide me at maalala ko po yung mga notes ko. So, ang atin pong mensahe ngayon pong araw na ito ay entitled po, Every Gap Addressed by God's Abundant Goodness. So where are we headed pagdating po sa mensahe pong ito? Tayo po sa buhay natin, may mga pagkakataon, nakakaranas po tayo ng parang pagitan. Pagitan doon po sa katuparan ng atin po mga kahilingan, anticipation sa mga katugunan ng Panginoon sa ating mga buhay. And so we are put in a position as if there is a gap. A gap when it comes to needs. A gap when it comes to, sa panahong ako'y nag-iintay, kanino tayo aasa? So that is what we call may gap. Kumbaga parang sa sweldo, sumeldo ka ng kinsenas, diba? At pagdating pa lang ng 25, ay ubos na yung suneldo mo. So meron na pong gap. Nakukuha niyo po? That's a simple at marami po nakaka-relate. Lahat tayo nakaka-relate doon. May mas malakas na nakaka-relate doon, di ba? Thank you, Jesus. So that is where the message is
going at or headed. Sa gitna na meron pong mga pagkukulang na nangyayari sa buhay po natin, saan po tayo aasa? So we look towards the abundant goodness of God. Dahil ang Diyos ay hindi po nagkukulang. At nais ng Panginoon ipaunawa sa atin as we go through this message that in whatever situation you're going through, God's goodness remains to be accessible. At hindi lang po ito basta accessible, it's going to address every gap that you have right now in your life. It doesn't only pertain to your finance, it doesn't only pertain to your health. Whatever it is, it can be a dream, it can be a vision that God has given to you, an instruction that we are to pursue. Pero habang hindi pa po nangyayari, yung pong katugunan ng kanyang pangitain, we are in a gap. So where do we rely? We rely on the abundance of God's goodness. So let us look at Romans chapter 2, verses 1 to 4, to see that the goodness of God is really what should be the basis of how we live our lives. Sabi po dito ni Pablo, therefore you are inexcusable, O man, whoever you are who judge, for in whatever you judge another, you condemn yourself. For you who judge practice the same things. But we know that the judgment of God is according to truth against those who practice such things. And do you think this, O man, you who judge those practicing such things, and doing the same, will you be able to escape the judgment of God? Verse 4, or do you despise the riches of His goodness, forbearance, and long-suffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance? Sa Tagalog, ang sabi po dito ngayon, masasabi mong dapat lang hatulan ang mga taong ito dahil sa kanilang kasamaan. Pero maging ikaw na humahatol ay walang maidadahilan sapagkat sa iyong paghatol sa iba ay hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Bakit? Dahil ginagama mo rin ang mga bagay na yon. Alam nating makatarungan ang hatol ng Diyos sa mga taong gumagawa ng kasamaan. Pero sino ka para humatol sa iba kung ikaw mismo ay gumagawa rin ng mga yon? Ang akala mo ba'y makakaligtas ka sa hatol ng Diyos dahil alam mong siya'y mabuti, matiyaga at mapagtimpi? Dapat mong malaman na ang Diyos ay mabuti sa iyo dahil binigyan ka niya ng pagkakataong magsisi sa iyong mga kasalanan. So mula po sa mga talatang ito, I want this to be our jump off point regarding the goodness of God. If you read chapter 1, chapter 2, and to the beginning verses of chapter 3 of Romans, dinidescribe po ni Pablo ang katangian po ng tao. Whether be Hudyo, na binigyan ng kautusan, na kahit na sila'y po'y binigyan ng utos, hindi po nila nasunod. Yung mga Hentil, diba, yung hindi po part ng Jewish community, wala silang law, wala silang kautusan, pero meron silang conscience. At yung konsensya niya to a certain degree ay nagiging kasangkat pa ng Panginoon para malaman natin na ang ating ginagawa ay hindi tama. At bukod doon, whether be Jew or Gentile, meron pong creation. Meron pong nilikha ang Diyos na kung bubuksan lang natin ang ating mga mata, ay mapapatunayan nating may Diyos. Tignan natin ang araw, pero ano po ginagawa ng science? Di ba? Tinatry explain ang paligid sa pamamagitan ng evolution. Pero kung bubuksan lang talaga ng tao ang kanyang mga mata, lahat ay nasa ayos dahil merong isang Diyos na nagpanukala at gumawa ng lahat ng ito. Wala pong magiging resultang mabuti ang chaos. Di ba? Lagi na yung sinasabi na ang mundo ay na-create by a Big Bang. Di ba? I don't know kung ang pinapatungkulan nila doon ay chocolate. Ewan ko kung naabutan nyo ba yun, yung Big Bang. Di ba? Wala na yun masyado ngayon. Cloud9 na lang. No? So, yung Big Bang, di ba sinasabi nila, may malaking pagsabog.
No, kaya po na-form ang world. And totoo po, pag may sumabog, ang resulta po, chaos. So kung may pagsabog, bakit naging orderly? Nakukuha po ba ninyo? So ang tao, nagpipilit explain ang paligid sa pamamagitan ng kanyang sariling isip. To the point na ang binabanggit po dito sa Roma, Kabanatang 2, ang tao ay naghahatol sa iba, whether be through conscience, whether be through the law, or even through the wisdom that one has or knowledge. Pero ang sabi po ni Pablo, yung mga naghahatol na ganun, ay hinahatulan din nila ang kanilang mga sarili. Bakit? Yung nakikita nilang mali sa iba, sila rin mismo ginagawa yon. So instead of pointing out the lack, the sin of others, ang sinasabi ni Pablo dyan sa verse 3, do you think that this, O man, that you who judge, okay, those practicing such things, doing the same thing, will you escape the judgment of God? Hindi komot ikaw ay nag-point out ng kamalian ng iba, ikaw ay ligtas na. Sino po nakakasunod? No, that is not your way of escape. There is an even greater judge who will judge everything. Kaya ngayon sa mga nangyayari po sa atin, ang dami po mga, di ba, sa Pilipinas po, merong ganitong panig, di ba, merong tama yung ginawa niya, merong mali ito, may quorum, walang quorum. Isa lang naman po ang dapat natin gawin eh. Pumunta sa Korte Suprema at maghatol. Pero minsan, ayaw gawin eh. Bakit? Sa tingin nyo, bakit ayaw pumunta sa kataas-taasan? Kasi gustong ipilit kung ano yung gusto. Nakakasunod po ba tayo? Alam niyo po, even what's happening right now in our country, simple lang eh, may mga sistema naman eh. Di ba, pwede mong sabihin na wala kang kasalanan, di kung walang kasalanan, mag-submit ka sa process. Kaya lang ayaw eh. Kasi alam natin, di ba, that certain things will be exposed. So, ganyan din po ang nangyayari po sa tao when it comes to their relationship with God. Thinking by pointing the weakness of others, the sin of others, we will escape. Pero ang katotohanan, lahat po tayo ay violators ng law. Whether be law, the Ten Commandments, whether the law that was given in the Old Testament, whether the law of your conscience. Are you following me? Lahat tayo nag-violate ng law. Kaya ano po ang point ngayon? Ang sabi ni Pablo, or are you despising the riches of God's goodness, forbearance and long-suffering, not knowing that the goodness of God should lead you to repentance? So hindi na natin kailangang i-justify yung ating mga pagkakamali. Ang kinakailangan lang natin ayon kay Pablo ay magpakumbaba. Ang kailangan natin ay asahan ang alin po? Ang kabutihan ng Diyos. Are you following me? Kaya pakisabi sa katabi mo, ang asahan natin ay ang kabutihan ng Diyos. And this tells us, mga kapatid, na merong pong gap. May gap ang tao sa Diyos. Ang tao ay makasalanan. Ang Diyos ay banal. Ang Diyos sa kanyang kabanalan ay mabuti. At ang tao na kulang, na may gap sa Diyos, ano po ang ino-offer ng Panginoon? Kabutihan niya. Sino po ang nakakasunod ng pinapaliwanag ni Pastor Mel? You don't need to justify your weakness. You don't need to justify your failures. We don't need to justify our needs. What we simply need to do is we come to God and acknowledge the goodness of our God. Because the more that we acknowledge the goodness of God through repentance, the more we will experience the goodness of God. Can we give the Lord a clap offering of praise? At dapat pagsimulan po natin ang kabutihan ng Diyos sa sitwasyon ng tao.
Hindi po doon sa may problema ka ba sa pera, may problema ka ba sa kalusugan, may problema ka ba sa iyong sitwasyon. Hindi tayo doon nagsisimula sa kabutihan ng Diyos. Nagsisimula tayo sa kalagayan ng tao na tayong lahat ay makasalanan. Pero sa kabila na tayo po ay makasalanan, masama, rebelde sa harapan ng Diyos, in-offer niya yung kabutihan niya. In-offer niya yung goodness niya. And that is why we can now have the basis to believe na kung meron mang magiging bunga itong pagkawalay natin sa Diyos, kung nagawa niyang punuan yung pinakaugat ng ating pangangailangan, magagawa niyang punuan ang mga bunga ng atin pong pangunahing pangangailangan sa Diyos. Kumbaga, naghahanap tayo ng bunga, ang bunga nanggagaling saan? Sa puno. So kung yung puno ay pinagtibay ng Diyos, yung bunga ay maa-address niya. At ano bang pangunahing kailangan natin? Ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya ang sabi po ng Panginoon through Paul, are you despising the goodness of God? And we will define those things. So let us just start with this excerpt. That when one truly encounters the goodness of God, it addresses any gap that we need. Bakit po? Kasi yung pangunahing pangangailangan ng tao, na-address ni Lord. Are you following po yung aking ini-explain? At ito po'y importante. Marami sa atin po, maraming mga talatang kabisado po sa Roma. Marami po tayong alam ng mga talata sa aklat ng Roma. Pero simulan po muna natin kung anong kalagayan natin. Lahat tayo ay makasalanan. Lahat tayo ay malayo sa Diyos. Lahat po tayo rebelde sa harapan ng Panginoon. At hindi natin pwede itong itanggi. Bakit? Binigyan tayo ng law sa lumang tipan, sa bansang Israel, at sa lahat ng tao, kahit po hindi Israelita. Again, anong basis? Yung iyong konsensya. Klaro po. So now that we know that there is something that needs to be addressed sa atin sa harapan ng Diyos, at in-address niya yun through the goodness of God, now we can trust na magagawa din ng Diyos na i-address ang lahat ng ating po mga pagkukulang. Lahat ng ating pangangailangan ay pwede pong ma-address ng ating Panginoon. Can we give the Lord a clap offering of praise? Hallelujah. Kasi ang katotohanan, ang pangangailangan mo sa kalusugan, pwedeng magbago. Ang kalagayan mo sa pananalapi, pwedeng magbago. Ang sitwasyon mo sa asawa mo, pwedeng magbago. Pero, ang kabutihan ng Diyos, hindi nagbabago. The goodness of God is steadfast. So kung alam natin na laging may supply ng goodness ni Lord, magbago-bago man ang ating sitwasyon, magbago-bago man kung sino ang nakupo sa Senado, diba? Ang kabutihan ng Diyos mananatili sa bawat isa na sa Diyos nagtitiwala. Am I making sense this morning? So we look at the goodness of God. And what is goodness? The goodness is Christotes. Christotes, which is good gentleness, goodness, kindness, and usefulness. It is moral excellence in character and demeanor. Yung binabanggit dito ni Pablo, let's go back. Or do you despise the richness of His goodness? Yung word na goodness doon is Christotes, which is the kindness of God. Are we trusting sa kabutihan ng Diyos? Are we trusting in the gentleness of God? At ito pong Christotes, ang ibig sabihin po nito is, when you study it, I hope I recall, wala po yung notes ko dito, but I recall. Nang ibig sabihin po nito is, there is that divine usefulness or kindness that is useful. Okay? So ito pong salitang ito ay hindi lang basta kabutihan, kung hindi
kapakinabangan. Kasi masasabi po natin ang isang bagay ay mabuti kung ito po ay dumating at na-address sa panahong kailangan mo. Amen po. Sino po naniniwala mabuti po ang mga bombero? Mabuti po ba ang bombero? Nag-iisip pa tayo. Hallelujah. Mabuti po ba mga bombero? Pero ang tanong ko, mabuti po ba yung bomberong nasunog na yung bahay mo tsaka dumating? O, di ba nagbago yung sagot natin? Generally, we say that firemen are good. But if they come, natapos na yung sunog, what would that bring good to you? Or ano pa ang saysay na dumating po yung bumbero kung nasunog na yung bahay mo? Di ba sabi nga sa kasabihan ng Pilipino, aanunin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Nakukuha po ba natin? Di ba parang sa mga maririnig natin, minsan o mapapanood natin mga pelikula, di ba? Pumanaw na yung nanay, pumanay na yung tatay, tapos naroroon ang daming bulaklak. Paano pa maaamoy yun? Di ba? May sakit, bawal nang kumain ng matatamis. Dadalawin mo sa ospital, tsaka kami dalang cake. Di ba? Kaya tsaka kami dalang prutas na bawal na yung asukal. Anunin pa natin yun? Sino po nakakasunod na explain ni Pastor Mel? Pero ang Diyos, hindi po ganon. Kaya po yung Christotes dyan, it includes usefulness. Sa panahong kailangan natin ang kabutihan ng Diyos, naroroon ang kabutihan ng Diyos na nilalagay niya at pinagkakaloob niya sa atin. Palakpakan ho natin ang ating Panginoon. Yung word na dyan na benignity, ang ibig sabihin po niyan simply is being kind. Being gentle. Kaya ang Diyos ay malumanay. Alam niyo po, I pray that we need to remove in our mindset na ang Diyos ay laging nakasimangot. Na ang Diyos ay naghahanap ng kamalian mo para ikaw ay paluin. Hindi po siya ganon. Naalala ko po nung ako po ay nasa high school pa, hindi pa po uso yung mga computer noon eh. Kaya ang subject po namin ay typing. No, pag sinabi ng professor, home keys. No, home keys. Kailangan pag ganun mo, eksakto dun sa mga letra. Di ba? Ganun po yung pag sinabi ng teacher, home keys. Tapos yung teacher, umiikot yun, meron pong pamalo. Oh. So pag sinabi niya home keys, pag ganun mo ay mali yung daliri, papaluin niya. Yun ang kanyang role, maghanap ng mali. Para pong yung mga, hindi ko naman ninalahat, di ba? Parang yung mga ibang mga nagtitiket, di ba? Yung mga nanguhuli, nasa ilalim pala ng puno. Instead na, di ba, inaayos yung traffic, nasa ilalim ng puno at naghahanap ng masisila. Mahanap ng matitikitan. Alam nyo, ang Diyos hindi ganon. Ang Panginoon ay hindi nandito para hanapan tayo ng pagkakamali. Ang katotohanan, nandyan siya para sa gitna ng ating mga kalikuan at ating mga kahinaan, isupply niya yung kanyang kabutihan. Can we give the Lord a clap offering of praise? Sige po, malakas sa palakpak para sa ating Panginoon. Thank you, Jesus. Miss ng oras. Thank you, Lord. So as we continue to explain what we're trying to explain, honoring God acknowledges His nature of extending goodness to whoever needs it. Alam niyo po, ang pagbibigay respeto at galang sa Diyos ay hindi lang po yung tayo ay nagtitipon-tipon, umaawit. Sinasamba siya. Kung tayo ay umaawit, sinasamba ang Panginoon, pero ang laman ng ating puso,
Ang laman ng ating damdamin, ang Diyos ay galit sa atin o ginagawa nating sambahin siya sa pag-aakalang pag ginawa natin ito, ang Diyos ay matutuwa at pag natuwa siya, ibe-bless ka niya. Na kung hindi mo gagawin yon, ay hindi siya handang magpala sa atin. So nangyayari, nagiging based on performance yung ating relationship kay God. Hindi po ganun ang ating Panginoon. God is good regardless if we are not good. Ang Diyos ay mabuti kahit tayo ay masama. Kahit na hindi tayo tapat, ang Diyos ay mananatiling tapat. And that is the point today, mga kapatid. Pag sinabi nating pinaparangalan natin ang Diyos, ino-honor natin ang Panginoon, tinatanggap natin yung kanyang nature. That God is a good God. Na kahit na meron kang problema, hindi nagbabago sa isip mo na mabuti ang Diyos. Na kahit na ikaw ay nag-aabang na ma-address yung gap sa buhay mo, ang Diyos ay nananatiling mabuti. At ang katotohanan, mga kapatid, whoever needs the goodness of God, the Lord will give it to them. Amen po. Sa tao, nakakayang lumapit na sa Kanya kasi nakailang lapit na ako. Nakakaramdam po ba kayo ng ganun? Pero ang Diyos, hindi po. Kahit na ang dahilan kaya ka pupunta sa Kanya dahil pagkakamali mo, hindi Kanya hahatulan. Yes, there might be a certain degree of discipline, pero hindi po sapat na dahilan yon para sabihin na ang Diyos ay hindi na natin pwedeng lapitan kasi paulit-ulit na tayo nagkakamali. Alam niyo po mga kapatid, ano po ang sabi ng Panginoon? Nang minsan sinabi po at tinanong ni Pedro, ilang beses ko bang patatawarin ang aking kapwa? Medyo may pagmamalaki pa nga si Peter, di ba? 7 times. Ano sabi ni Lord? I do not say to you 7 times, but 70 times 7. Ano sinasabi ni Lord? Huwag mong bilangin. At hindi yun inutos ng Diyos sa tao, sa pag-iisip ng Diyos, na kayang gawin ng tao, pero hindi ko gagawin. Ang Diyos ay nag-utos, nagtalaga ng salita niya upang gawin natin dahil ang unang gumagawa niyan, sino? Ang Diyos. Kaya kung sinabihan niya tayo magpatawad tayo ng paulit-ulit, ang Diyos, guess what? Nagpapatawad din siya ng paulit-ulit. Palakpakan ho natin ang ating Panginoon. So what do we need? Repentance. Sabi nga natin repentance. What is repentance? Metanoia. It is the compaction for guilt. It is that inner force that in you, that desires reformation and transformation. By implication, it is the reversal of one's decision. Alam niyo po, ang repentance, binabanggit po dyan desisyon. Ang repentance po ay hindi po base sa dami ng luhang iyong ipinatak. Ang tunay na pagsisisi ay pagdidesisyon at pagtalikod sa iyong pagkakamali. Think about what we started to study kanina. Sabi ng Panginoon, lahat kayo makasalanan. Lahat kayo ay sumuway. Pero anong sabi niya? The goodness of God the mercy of God can change your situation. And what is needed? Repentance. Simpleng pagsisisi ang magiging access natin sa kabutihan ng Panginoon. Instead na magmalaki, instead na magmataas, pagtiwalaan ang kabutihan ng Diyos, mararanasan natin ang pagbabago ng atin pong mga buhay. Don't try to correct your mistake. First come to God and acknowledge that you need His goodness. Kasi kahit na anong gawing pagtatangka natin, sa sarili nating lakas, hiwalay sa kabutihan ng Diyos, babalik at babalik tayo sa dati. Pero kung tayo ay aasa sa kabutihan ng Panginoon, merong pagbabagong magaganap sa ating sa ating mga puso. And eventually, maging ang ating buhay ay mababago. Palakpakan ho natin ang ating Panginoon.
Sino po ang nakakasunod ng pinapaliwanag ni Pastor Mel? So this morning, I'd like to stress this. Never underestimate the goodness of God, for it reverses even the worst situations. Kahit na ang malalang sitwasyon na meron tayo, when you trust in the goodness of God, that can be reversed. Don't ever think na ang ating kamalian ay beyond reach na ni Lord. Are you following me? And this is a call for everyone. I don't know your life. I don't know your situation. Instead of you running away from the Lord, trust that His goodness can never be exhausted. Instead na i-isolate mo ang buhay mo. Instead na magpakalala ka sa anumang kasalanang iyong ginagawa at ini-enjoy. And telling yourself, I am struggling with this, Pastor, kaya ako ay lumalayo muna. In-explain natin last week, ang tunay na struggle ay hindi yung ini-enjoy mo yung kasalanan. Ang tunay na struggle ay hindi mo hinahayaan na magtagumpay ang kasalanan at ikaw ay umaasa sa kapangyarihan ng Panginoon para manatili yung kasalanan na hindi nagtatagumpay sa iyo. And even if you fall into that sin, it doesn't mean you are now beyond reach. Hindi ibig sabihin nadapa ka ay wala ng pagkakataon na ikaw ay maibalik. Nandyan pa po ba tayo? At yung paglayo sa Diyos ay hindi lang po physical. Ang paglayo sa Panginoon, oftentimes, nagsisimula sa puso. You see, you can be present in every gathering. You can be present in all of all service. SSS, nandun ka. No, GSIS, nandun ka rin. Diba? Nasa SSS ka, Why Me, diba? Spark, lahat yan. Lahat involved ka. Salamat! Pero you can be present, but your heart is far away. And if your mindset is, kaya ako nag-join sa lahat ng ito because by doing this, I will earn points. By doing this, I'm doing good works. And by doing this, the Lord will bless me. Mga kapatid, it doesn't work that way. The only reason kaya tayo binibless is because God is good. At maging puso natin, kaya tayo available sa lahat. Dahil ang goodness ni Lord ang gumagalaw sa buhay natin. Can we give the Lord a clap offering of praise? Hallelujah. And I would like to point out again, even in your worst situation, never underestimate the goodness of God. He can turn things around in an instant. Amen po. Naalala natin, marami, alam niyo po, sabi ko nga, actually po, ito pong week na to, I've been praying to God, Lord, saan po ba ako magsisimula sa itatopic ko about goodness? At kahapon sa akin pong pagsisiyasa, sabi ko, Lord, kaya alam ko mahirap. Kasi ang Biblia, tad-tad ng kabutihan nyo. Ang hirap pong pagsimulan, sa totoo lang. When you talk about the goodness of God, hindi mo alam kung saan ka magsisimula. You can start with sin, you can start with righteousness, you can start with faith. Kahit saan ka magsimula, naroroon ang goodness ni Lord. Kaya ngayong araw na ito, if I will be able by the grace of God to convince you na anuman ang sitwasyon mo, kahit na ang pinakamalala pa, God's goodness can address the gap. Can I hear na amen? Kaya ang paalala sa atin ni Pablo, do not despise the goodness of God. Sabihin mo nga sa katabi mo, do not despise the goodness of God. Ano ba yung despise? Kataphroneo. It is to disrespect it. To look down on it. To think lightly against it. To disesteem it. To contemn, to despise, to disdain, to think little,
of nothing. Ang sinasabi ni Pablo doon, na-expose ang kasalanan natin. Binigay ang law, binigay ang conscience. Nalantad na tayong lahat ay makasalanan. So instead na magpatuloy tayo sa kasalanan, magtiwala tayo na mabuti ang Diyos. Na magtiwala tayo na sa kabila ng ating matinding mga pagsalansang, pagrebelde sa Diyos, do not despise the goodness of God. Na kumbaga, ang laki-laki ng kasalanan ko, Lord, yung bang kabutihan mo mas malaki? Nakukuha niyo po ba yun? Na may mga pagkakataon tayo, ay, ang laki-laki ng problema ko, at pagbabalikan ko ang problema ko, kaya meron akong problema ngayon, kasi kagagawang ko din. May nakaka-relate po ba? O lahat ng problema po ninyo ay gawa po ni Satanas? O lahat ng problema nyo gawa ng ibang tao? O mas maraming problema tayo na tayo po ang may gawa? Sino po ang aamin na may mga problema tayo din po ang pinagsimulan? O sa ganun, ano pong gagawin natin? Lalapit tayo sa Diyos. Na kahit na tayo nagkamali, siya po ang gagawa ng paraan para tayo manumbalik sa Kanya. Kumbaga, ikaw ang nagkautang, di ba? Nangutang ka sa isang tao, hindi mo na mabayaran. Ano ginawa nung pinagkautangan mo? Sinabi niya, ako na rin magbabayad ng utang mo. Amen? Ang sarap kaya ng ganun, di ba? Nangutang ka doon sa tindahan, hindi mo na mabayaran. Ang sabi ng tindahan, nakakaawa ka naman. Sige na, ako na lang din na magbabayad ng inutang mo. Ganyan si Lord. At hindi tayo sanay na may ganon. And this is the problem with us as Christians. Kaya pagdating sa relationship natin sa Diyos, yung relationship natin sa tao ang nagiging basihan kung papaano ang Diyos kikilos. Nandyan pa po ba tayo? Nakuha po ba yung ine-explain ko? Pagdating sa asawa, pagdating sa anak, pagdating sa church, pagdating sa ating mga kakilala, merong hangganan. Kaya iniisip na natin, sa Diyos, may hangganan din. Sa tao, darating yung time, masasawa na ang tao, kakatulong sa iyo. Kaya iniisip mo, ang Diyos nagsasawa na rin tulungan ka. Pero hindi po Diyos ang tao. Hindi tao ang Diyos. Magkaiba tayo. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ako kagaya ng tao na pag nangako, hindi ko sinusunod. Hindi ko tinutupad. I am God and I do not change. I am God, I say it, and I do it. Can we give the Lord a clap offering of praise? So today, pakisabi sa iyong katabi, huwag mong maliitin ang kabutihan ng Diyos. Ano ang dahilan bakit natin dapat hindi maliitin ang kabutihan ng Diyos? You go back to Romans chapter 2. Nagawa niyang burahin ang lahat ng iyong mga kasalanan. Amen. But now, the righteousness of God, apart from the law, is revealed, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God through faith in Christ Jesus, to all and all who believe, for there is no difference. Verse 23, ano po ang sabi? For all have sinned and fall short of the glory of God. Walang kahit isang tao na isinilang sa mundo, except of course for Jesus Christ. Lahat ng tao hindi nakaabot sa panuntunan ng Diyos. Lahat tayo ay makasalanan. Pero sa kabila nun, ano po ang sabi sa talatang 24? Despite na ang tao ay makasalanan,
at hindi nakaabot sa panuntunan ng Diyos dahil sa sagana, libre, nakaloob na biyaya ng Diyos, tayo ay pinawalang sala. Are you listening? Wala tayong ginawa, pero pinatawad ka. Ano po ang tawag doon? Mabuti. Amen po. Wala kang kinontribute. Pinatawad ka. Ano tawag doon muli? Iyon ang tunay na mabuti. Yan po ang kabutihan tinanggap mo. Yan ang kabutihang patuloy kong tinatanggap. Na sa kabila, wala akong kinontribute. Nilinis ako ng Diyos. At ako ay itinuturing niyang matuwid. Alam niyo po yung epekto na ikaw ay pinatawad sa iyong mga kasalanan, nangangahulugan, ikaw ngayon ay matuwid. Sabi po sa Tagalog, pero ngayon inihayag na kung paano itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao. Papaano? Ito'y hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sinasabi po ba ni Pablo na maling sumunod sa utos? Hindi. Pero hindi kahit kailanman magiging paraan ang pagsunod para tayo ay maging matuwid. Hello, nandyan pa po ba tayo? Ang kautusan na mismo at ang mga propeta ang nagpapatotoo nito. At ang taong itinuring ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng, come on, pananampalataya kanino? Kay Jesus. At walang pinapabura ng Diyos. Kaya ang sino mang sumasampalataya kay Kristo ay itinuturing niyang matuwid. Meron po ba ditong nananampalataya sa ating Panginoon? So kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoon, ano ang tingin ng Diyos sa iyo? I can't hear you. Anong tingin ng Diyos sa atin? Matuwid. Meron ba tayong ginawa? Wala. Pero nanampalataya tayo kanino? Kay Jesus. So anong tawag doon? Mabuti. Mabuti ang Diyos. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Dati tayo ganun. Ngunit, dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, itinuring niya tayong matuwid. So bakit tayo naging matuwid? Dahil ang Diyos ay mabuti. Pakisabi nga sa katabi mo, mabuti ang Diyos sa iyo. Pinawalang sala ka niya. Amen. Magbabago po ba yung tingin ng Diyos sa iyo na pinawalang sala? Magbabago po ba yon? Ngayon ako'y matuwid, bukas hindi na. Nagbabago po ba yon? Hindi. Bakit? Ang Diyos ang nagsabi. Amen. At ang Diyos hindi pa bago-bago ng isip. Alam mo, Mel, ngayon matuwid ka ha. Kaya mag-pray ka na ngayon dahil bukas pag nagkamali ka, wala kang aasahan sa akin. Hindi ganun ang Diyos. Dineclare kanyang matuwid, dineclare kanyang bahagi ng pamilya niya, hindi magbabago ang isip niya. Mabuti ang Diyos. Amen. Hallelujah. And I tell you, it needs the Holy Spirit's conviction for you to understand how righteous you are now in the sight of God. But let me tell you this, being bankrupt spiritually, we became righteous because of God's goodness through Christ Jesus. Pag sinabing bankrupt, may laman pa po ba yung bangko? Pag bankrupt, wala. Kahit pigain mo, wala na. Tayo spiritually bankrupt. Kaya kahit na anong kabutihang gawin natin, hindi sapat yon. Hello, nandyan pa po ba tayo mga kapatid? Think about this. One day, you see yourself bankrupt apart from God. You are an enemy of the Lord. You are destined to be judged, to be thrown into hell.
That is who we are. But in a twinkling of an eye, because of your faith in Jesus, yung dating iyong buhay na puno ng parusa, puno ng pighati, sa isang iglap, binago ng Diyos. Anong tawag doon? Ano po tawag doon? Mabuti. Kaya muli, pakisabi sa katabi mo, hindi ko alam ang sitwasyon mo, pero kung malalaman yan, ang kabutihan ng Diyos, ang kasapatan natin. Can we give the Lord a clap offering of praise? I hope this day and for the rest of the month, you will rediscover the goodness of God. That is my prayer for everyone, that all of us will rest on the goodness of God. At sabi po ni Pablo, the goodness of God come to us through repentance. Sabi po ni Pablo, do you despise the goodness of God? Don't you know that the goodness of God leads you to repentance? The more that we understand how God good is, the more you should repent. Hello, nandyan pa po ba tayo? Kaya nga binabanggit ng Biblia, ang warning nga po, no, pagdating sa Hebreo, kung binigay na ni Lord Jesus lahat sa atin, and we continue to resist, sa takdang panahon na itinalaga ng Diyos, sa kahuli-hulihang sandaling yun, kung yung taong yun ay niresist pa rin yung kabutihan ng Diyos, wala na po siyang pwedeng i-offer dahil ibinigay niya na si Christ. Pero bago pa man dumating ang panahong yon at yung tao ay tunay na nagsisi, mararanasan niya ang kabutihan ng ating Panginoon. Can we give the Lord a clap offering of praise? Hallelujah. So as we are about to end the first part, the simple gauge of repentance because of God's goodness is the experience of His transformative power. What do I mean by this? Paano natin masasabi na tayo talaga nagsisi? When you experience the power of God. Let us not complicate things. Ang tunay na nagsisi, nararanasan niya ang pagbabago sa buhay niya. Nakuha niyo po yon? Because there is a difference between knowing that God is good, and relying on the goodness of God. Na kumbaga, naroroon yung lubos mong pagtitiwala na wala kang dapat asahan kundi ang kabutihan ng Panginoon. At sa iyong pagtitiwala sa kabutihan niya, pag-asa sa kabutihan niya, nababago ka. Can I hear an amen? In Romans chapter 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Bakit natin natatangkilik ang Roma Kabanatang 6? Bakit natin na-appreciate ang Roma Kabanatang 4 na tayo'y matuwid dahil sa ating pananalig sa Diyos? Alam niyo po ang bottom line? God is good. Amen. Ang ating pagtitiwala sa Diyos ay binigyan niyang halaga dahil siya ay mabuti. Kaya nga po, maging sa ating pananampalataya, ang ating pag-asa ay hindi sa ating pananampalataya. Ang ating pag-asa ay sa Diyos. And I agree. I came across the other day, a post that we don't have faith in faith. We have faith in God. Ang ating pag-asa hindi sa ating pagtitiwala.
ang ating pag-asa ay sa Diyos. At dahil sa Diyos tayo nagtitiwala, o sa Diyos tayo nakatingin, nagtitiwala tayo sa Kanya. Palakpakan ho natin ang ating Panginoon. Sige po, malakas sa palakpak para sa Diyos. Kumbaga, Lord, alam ko, ibibigay mo yung aking kailangan kasi naniniwala ako na matatag ang aking faith. Kanino ka na umaasa? Sa faith mo. Hindi po. Umasa tayo sa kabutihan ng Diyos. Umasa tayo sa Kanyang kakayahan. Hindi sa ating ginagawa. Ang ibig sabihin ba niyan, wag na tayong manalig sa Diyos? Hindi po. Baguhin lang po natin yung steps. Unahin mo natin ang goodness ni Lord at pag nakita natin na ang buti mo, Lord, magtiwala ka. Because kahit dumating na ang iyong pananampalataya ay maging mahina dahil nakatingin ka sa Diyos na hindi nagbabago, babalik at babalik ka sa sentro. At yun ang kabutihan ng Diyos. Sino po ang nakakuha ng ina-explain na yun ni Pastor Mel? Kaya ako po, every time that I experience a favor from God, it's not because ang taas ng faith ko. Hindi po. Kahit ang faith na meron ako ay galing sa Diyos. Amen? At kung tumatatag ang aking pananampalataya, hindi dahil po sa kakayahan ko yon. Yun din po ay dahil sa kabutihan ng ating Panginoon. Can we give the Lord a clap offering of praise? Hallelujah. So as we end the first part, sabi po doon, di ba? The gift of God is eternal life in Christ Jesus. The wages of sin is death, but the gift of God in Christ Jesus is eternal life. God is so good that in the death of Jesus, which signifies death, has been exchanged with eternal life. Pag narinig po ninyo ang salitang patay na, may karugtong pa po ba? Hallelujah. Tatawa sila doon. Pag narinig po ninyo, di ba, patay na. Namatay na ang pag-ibig ko. Pwede ba bang i-resuscitate yun? Namatay na yung negosyo. Namatay na ang trabaho. Namatay na. Meron, pag sinabing namatay, ending na po ba? Yes. Pero look at the text. Tinangka ng kasalanan na tapusin ang lahat. Pero ang kabutihan ng Diyos, iba ang plano. Death tried to define the ending, but the goodness of God said otherwise. Your ending is not death. Your life will continue in Christ Jesus, your Lord. Amen! Palakpakan ho natin ang ating Panginoon. Hallelujah! So ang tanong, dapat po ba tayong mawalan ng pag-asa? Dapat po ba tayo, I can't hear you, dapat po ba tayong mawalan ng pag-asa? Hindi po. Bakit? Maging nga ang ending, binago ng Diyos. Ang kapalit ng kamatayan natin ay buhay na walang hanggan. Anong tawag doon? Mabuti ang Diyos. Can we give the Lord a clap, offering a praise? Hallelujah. So this point, I'm calling Pastora Pia, who will share in our giving. Hallelujah. We're already running so late. Pag sinabi pong we're already running so late, ano pong dapat natin gawin? Mas bibilisan pang tumakbo. Okay. Amen. So tayo po ay dadako sa ating pagbibigay at unang linggo po ng buwan. So madalas po pag hindi madalas. Ito ay every first Sunday we give emphasis to our tithes, no po? O
Ano ba yung pagkakaalam natin sa tithe? Pag sinabing tithes, ito ay kasampung bahagi, ikapu, na po. At sa akin, sige po. So pagdating po sa tithes, sabi nga po natin, ito ay ikasampung bahagi, ikapu, at tenth. At pag sinabi nating tenth, ilang percent pa po yung matitira sa atin? 90. Okay pa ba tayo doon? Amen. Dapat, di ba? If we realize it, the Bible says we give a tenth. No? At kung ating iisipin, ang matitira talaga sa atin ay 90 pa. So ito ay malaki pa. And yet, some of us hold back our tithes. Some of us can't really freely surrender it to the Lord. Pero sabi po dun sa Luke 16 verse 10, ito po ay lagi kong ginagamit. Lagi ko po itong naaalala pagdating po sa pagbibigay or pagbibigay ng aking ikapo. Personally, ito po ay aking naaalala palagi. Sabi po dun sa Luke 16 verse 10, if you are faithful in little things, you will be faithful in large ones. But if you are dishonest in little things, you won't be honest with greater responsibilities. So pag sa akin po, if I apply this, whenever we are able to give our tithes, no, I remember this text from Luke. Kasi po, kung tayo ay makakapagbigay sa maliit, at naniniwala po ako ng ating ikapo over the years ay hindi lamang nanatili sa ganun lamang. No po? Tama ba? Amen ba? Amen? So the Lord has really been good to us. Amen po? The Lord has multiplied us over and over. At kaya po, sa atin pong pagbibigay, alam niyo po ako nagsimula akong magbigay, magdala ng aking ikapo sa simbahan nung ako ay high school. Dahil dun po kami nakakilala sa Panginoon. So high school po yun, so mga 5 years ago lang yun. Joke yun, joke. Mga 2 dekada na yata, mga ganon. Realistically. So, when I started to give my tithes, yun po ang mga ganong edad ako. So, that was how many years ago. At ang ika po namin noon, kami ni na Chiki, syempre, kung ano lang yung baon namin. No? So, you could just imagine, ano ba yung halaga ng baon ng estudyante? Ako, nung panahon ko, so ilang decades na yun, no? So, mai-imagine natin kung ano yung halaga nung baon ng isang estudyante. So, ito ay napakaliit. Pero kung titignan natin, para sa isang estudyante, kunyari, ang baon ko ay 500. Oo, umabot ganun ang baon ko before. College ako. Mami Opi, joke. Ganun talaga yung baon ko. Magtatapos ako ng college, 120 yung baon ko. Every day. So, ngayon kaya magkano na, no? So, baka wala nang marating yung 120 ng mga bata pag So, yun. So, i-imagine niyo yun. Ganun lang ang halaga. So, 10%. Pero sa mga estudyante, for sure, yun, parang magkano ba yung 10% ng 120? Di 12. Ang galing sa math nun, ah. Okay. So, kung 120 times 5, kasi 5 days tayo pumapasok kada o ilan yun? 600. Hindi ko talaga siya na-compute, sa totoo lang. So, 600, di ba? 60 pesos a week. Pero sa mga bata, sa mga estudyante, nung panahon ko, pamasahe ko na yun, pangkain ko pa. And yet, yung ganong halaga ay naibibigay. No? Over the years, the Lord has multiplied it. At alam ko ganun din ang bawat isa sa atin. Yung 60 pesos na kaya nating ibigay, sigurado yan, pinalaki na yan ng Panginoon. You could just,
Now, if we will apply it, kung nung 60 pesos pa lang ang ating ikapu, hindi na natin maibigay, hindi na natin mabitawan. Ano na to, 60 pesos, pang bili ko na to sa Hepa Lane. Alam niyo ba yung Hepa Lane? Ay, hindi sila nakaano ng Hepa Lane. Wala nang ganun. Yung kainan sa gilid ng mga schools, di ba? So, yan ang tawag namin nun. Oo, kasi syempre, ayun, opo, turo-turo, ihaw-ihaw, prito-prito. Wow, merkato na sa kanila. Sige, Bancheto. So, di ba, kung hindi natin kayang ibigay yung 60 pesos, ngayon, magkano na yung tithes nyo? Magkano na yung tithes natin? If we are not able to give it nung maliit pa lang, how will we be able to give it pag minultiply na yan at ginawa ng 60,000 ng Lord ang tithes natin? Amen. Hindi na lang 60, 600. Ginawa ng Lord, 600 na yung tithes natin. 60, 6,000. Can you imagine how hard it will be? So Luke 16 verse 10 is really such a living word to me. The Lord entrusts us with little. And the Lord asks us of a 10. Kung kaya nating ibigay yung 10, kahit anong halaga pa nun, we will be able to give exceedingly. Katulad ng mga alagad sa Acts 2:45. Anong ginawa nila? They sold property and possessions to give to anyone who had in need. Hindi lang 10% ang binigay ng mga alagad. They gave properties and possessions and gave it to those who are in need. I believe the Lord has set a tenth in the scripture. Hindi dahil naisip lang ng Lord na, sige, basta 10 lang, 10%, sige, yan lang yung ibigay nyo. But the Lord has set it for a purpose. And we can exceed it when we know that the Lord has blessed us exceedingly. So we give today with a cheerful heart. We give today dahil alam natin na nakakapagbigay tayo ngayon kasi pinagpala niya tayo. And we will give according to how the Lord has blessed us. Amen po? Amen. So let's all pray for our tithes and offering. Hallelujah, Father. Lord, that is our declaration, Lord God. We will give today according to how we have experienced your blessing in our lives, Lord God. You have set in your word the percent of 10%. But Lord, lead us as how you have blessed us, Lord God. So we will give today with grateful hearts, Lord God, acknowledging that everything that we have and everything that we can offer to you all came from you alone. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So atin pong dalhin ng ating mga offerings sa harapan. Amen po. Amen. Thank you, Pastor Pia. Let's all give to the Lord with a cheerful heart. Hallelujah. So, quick announcement lamang po. So, we will be having IMS po this coming Friday. So, June 12. Tama po, no? June 12 po sa Friday. So, it's a holiday. So, we will be having IMS dito po for 3 days. Starting po sa araw po ng Kalayaan. And I hope that you do register. So far po ay iilan pa lamang po ang nag-register. At kahit po sa mga naka-attend na po ng IMS dati, this is still open to you. No, if you want to do. Thank you, Lord. Paki-shift po yung camera, ako po'y hati. Thank you, Lord. Wala na po na. Excited yung mga kapatid na magbigay. Nahati si Pastor Ben. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.
So going back, no, on Friday po ay IMS at ito po'y open po sa atin pong lahat. Okay? So let us now proceed to the next portion. Okay? So, thank you Lord. Di ko po alam bakit po masyado po tayong late yata ngayon. Thank you Lord. So let us proceed. How do we respond to God's goodness? Hallelujah. By the way, no, doon tayo sa late. I would like to request everyone po, if you can come in a little bit early, no, meaning po kasi pagdating po ng 9:30 po ang ating gawain, if we will be arriving at church at exactly 9:30, lahat po tayo sabay-sabay, nagkakaroon po tayo ng bottleneck po dun sa harapan. So if you can give a little bit extra, if you can come a little bit early, 9:20, para po at least nakaka-rest na po tayo sa loob po ng iglesia, that would mean a lot, no? When it comes to you preparing yourself also to the Lord. Okay? So, amen. So, how do we respond? Pakibalik po yung yung PowerPoint natin. How do we respond to God's goodness? Pakisabi nga sa yung katabi, paano tayo yayakap sa kabutihan ng ating Panginoon? So, how do we respond? I can't think of the proper term, no, sa Tagalog. How do we respond to the goodness of God? Sabi po sa Romans chapter 12 verses 1 to 2, I beseech you therefore by the mercies of God that you present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable to God, which is a reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So, sa pangalawang bahagi ng atin pong pag-uusap, ay dumanting tayo doon po sa panawagan ni Pablo. At ano ang kanyang panawagan? Na dahil sa, Tagalog po, kaawaan ng Diyos. The mercies of God, yung kanyang kaawaan, ang sabi po ni Pablo, ihandog ninyo o ibigay ninyo ang inyong mga sarili bilang handog na buhay, banal, kalugod-lugod, sa ating Panginoon. And if we do so, by the grace of God, ang kasunod po ninyan, huwag ninyong tularan ang pag-uugali ng tao sa mundong ito, hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip. At pag nagbago ang isip, malalaman ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano yung mabuti, ganap at kalugod-lugod sa Kanya. So how do we now respond to the goodness of God? Binabanggit ni Pablo, kinaawaan kayo ng Diyos. Naging mabuti ang Panginoon sa inyo. Ano ang response natin? Offer your body as a living sacrifice. Kaya po maging sa paglilingkod, ang ugat nito ay kaunawaan sa kabutihan ng Diyos. So, if we're going to be straightforward about it, ang isang taong naglilingkod sa Diyos, lumalalim sa pagkaunawa sa kabutihan ng Panginoon. Are you following me? So if you look at yourself and you now are serving God, it simply means that the goodness of God is really working in you. Are you following me? Andyan pa po ba kayo, mga kapatid? And when we say we understand the goodness of God, binanggit niya po ang salitang awa. Sabi nga po natin, awa. Alam niyo po, yung goodness and mercy of God, these two words are strongly associated. Kaya ang Diyos ay nagpahayag ng kabutihan dahil naawa siya sa atin. Kaya naging mabuti ang Diyos sa atin dahil kinaawaan niya tayo. Are you following me? So when we embrace the goodness of God, it means na yung mind natin umaalign sa kaawaan niya. Kaya ang sabi ni Pablo, nagsimula tayo sa Roma Kabanatang 2. Alam nyo, this is how we read the scripture. Di ba, nagsimula tayo, sinabi ni Pablo, ganito ang ating kalagayan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ganito ang ating
kalagayan na tayo po ay malayo sa Panginoon, tayo ay makasalanan, pero dahil sa kabutihan ng Diyos, tayo ay Kanyang pinatawad. At in-explain niya yan mula Roma, Kabanatang 1 hanggang sa Kabanatang 11. Na tinanggap natin sa kabila ng ating mga kasalanan, yung Kanyang kabutihan. At ngayon sinasabi ni Pablo na ang dahilan kaya tayo nakaranas ng kabutihan ng Diyos dahil naawa siya sa atin. Sino po nakakasunod? I can't hear you. We experience the goodness of God because He extended mercies to you. Kung hindi tayo kinawa ng Diyos, hindi natin mararanasan ang kabutihan niya. At mararanasan natin patuloy ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng ating kaisipan patungkol sa Kanyang kaawaan. If you look at yourself at iisipin natin na naawa lang ang Diyos sa akin. Naawa lang ang Diyos sa akin. Wala akong pwedeng ipagmalaki. Ang hanap buhay, ang ministeryo, ang pamilya ko, lahat ng yan, nakabutihan ng Diyos. Kaya ko naranasan dahil naawa siya sa akin. Are you following me? Kaya anong sabi ni Pablo? Sa kaawaan ng Panginoon, naibigay niya yung kabutihan sa atin. Ngayon, ang isip natin, ituon natin doon para ang buhay natin ay maihandog natin sa Kanya. Can we give the Lord a clap offering of praise? The word mercies is oiktirmos. Oiktirmos, which is mercy, compassion, mercies, pities. And when you look deeper, dito po sa pagkagamit ni Pablo, yung word dyan na mercies, I beseech you, because of the mercies of God. The word there is pertaining to the emotions of the Lord, the longings of God, and the manifestations of His pity. Yung kaawaan ng Diyos sa atin ay hindi minsan lamang nangyari. Patuloy tayong kinakaawaan ng Diyos. Kaya nga sa gitna ng ating pagkukulang, sa oras na tayo'y lumapit sa Kanya, hindi po siya nagdadalawang isip na tayo'y tulungan. Dahil nananatili ang Kanyang damdamin patungkol sa atin na tayo ay Kanyang pinagnanasaan na bigyan ng kabutihan. Can I hear an amen? Kaya nga po, sa mga nakaranas na nito, na ikaw ay tunay na nagsisi, tatunay na talagang lumapit sa Panginoon, hindi mo inaasahan sa tunay na pagsisisi, na inalain mo yung sarili mo sa kaawaan ng Diyos, magugulat ka na yung problema mo sa isang iglap na solusyonan ng Diyos. Palakpakan ho natin ang ating Panginoon. Bakit? Patuloy siyang naaawa. Patuloy siyang naghahanap ng pagkakataong ipakilala at ibuhos sa atin ang Kanyang kabutihan. And this word tells us, the Lord understands your emotions. Nandyan pa po ba kayo mga kapatid? Sabi mo nga sa katabi mo, may damdamin ng Diyos. Kahit nga si Pablo, sabi niya, in description of the Holy Spirit, do not grieve the Holy Spirit. Huwag nating bigyang lungkot ang Espiritu ng Diyos. Bakit? Di ba sa aklat nga po ng Genesis, nung nakita niya kung gaano kalala ang tao, as a description of God's emotion, sabi niya, and this is not to say that the Lord made a mistake. Pero ang sabi doon, the Lord repented that He made man. Durog na durog ang puso ng Diyos na nakita niya ang tao na nilikha niya sa wangis niya, na dapat pupuno sa mundo ng kanyang kakalwalatian, na nalulong ang tao sa kasalanan.
Nandyan pa po ba kayo? Pero sa kabila ng ganon, ano pong sabi? Noah found grace in the eyes of God. Sa kabila ng kalalaan ng mundo, mayroong isang tao na ang pangalan ay Noah. Sabi ng Panginoon, magsisimula ulit tayo ng bagong angkan ng mga tao sa pamamagitan ni Noah. At alam niyo po kung ano ibig sabihin ng pangalang Noah? Rest. Kapahingahan. And when we say rest, that is synonymous with grace. And Noah found grace in the sight of God. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, don't ever think that the Lord does not understand your emotions. Are you following me? Pakisabi nga sa katabi mo, nauunawaan ng Diyos ang iyong sitwasyon. And when we say the Lord understands our situation, He understands it from the inside and outside. Amen po. Hallelujah. The Lord understands your situation from the inside out. May mga tao hindi maiintindihan kung bakit mo ginawa yan. Pero ang Diyos naiintindihan. And this is not to justify, tama yung ginawa mo. Pero alam ng Panginoon kung bakit mo yun nagawa. Alam ng Panginoon kung bakit mo nasabi yung mga salitang yun. The Lord perfectly understands our situation, our outside and our inside. Hindi natin kinakailangan magtago sa ating Panginoon. The Lord knows everything about us. And that is the reason we can trust in the goodness of God. Can I hear an amen? Hebrews chapter 4, verses 15 to 16. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Verse 16. Therefore, come boldly to the throne of grace, that you may find mercy and grace to help in times of need. Are you following me po, church? Nandyan pa po ba kayo? Sa dami po ng mga sinalita po sa ating kalagitnaan, sa grasya ng Panginoon, dapat po naghihimayaw na tayo na ganito po kabuti ang Diyos. And at the end of the day, it is not my words that will convince you. What will convince you is the Holy Spirit. Nadarama rin ng ating punong pare ang lahat ng kahinaan natin dahil nararanasan din niya ang lahat ng pagsubok na dumarating sa atin, pero hindi siya nagkasala. Kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng maawaing Diyos. Are you following me po, church? Sabi po dyan, bakit tayo lalapit sa maawaing Diyos? Dahil meron tayong pare na si Kristo Jesus ang pangalan na naranasan ang lahat ng pagsubok natin. Hello? Pero hindi siya nagkasala. Kaya ngayong naiintindihan ng Diyos sa ating sitwasyon, lumapit tayo sa Kanya. At tayo ay Kanyang tutulungan. Can we give the Lord a clap, offering a praise? Hallelujah. We're almost done. God's mercy, as mentioned a while ago, is directly associated with His goodness. Let's just quickly go through some. Marami po ito. You go to the book of Psalms. I just chose two. Sabi po sa Psalm 100 verses 4 to 5, enter His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful to Him and bless His name, for the Lord is good and His mercy is everlasting and His truth endures to all generations. Alam niyo po yung word na mercy is kesed in Hebrew. The kindness of God. So if you will replace
mercy with kindness. Ano po sabi? For the Lord is good and His kindness is everlasting. So pag sinabing everlasting, may katapusan? Pag nagkamali ka at nagkasala, mauubos na po ba yung kabutihan ng Diyos? Hindi po. Kasi kung ang kabutihan ng Diyos sa akin ay base sa aking nagagawa, edi hindi everlasting yun, dependent. Dapat ang sinulat dyan, the mercy of God is conditional. Hindi po. The mercy of God is everlasting. So sa gitna ng iyong kasalanan, mabuti pa rin ba ang Diyos? Amen. Sa gitna ng iyong karamdaman, mabuti pa rin ba ang Diyos? Sa gitna ng iyong kasalatan sa pananalapi, mabuti pa rin ba ang Diyos? Amen. Dahil ang kanyang kabutihan, kindness, is everlasting. Can we give the Lord a clap, offering of praise? Hallelujah. Psalm 23, paborito ni Pia. Basahin nga natin at the count of 3. 1, 2, 3. Ano po sabi? Surely, goodness and mercy, kesed, shall follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Sino po nagsulat nito? Si David. Kaya kahit na siya po'y nagkasala kay Bathsheba, tinapos po ba ng Diyos yung covenant niya kay David? Tinapos po ba niya? O tinupad pa niya? Tinupad niya kasi sabi ni David, the goodness and the mercy of God shall follow me all the days of my life. Don't get me wrong, eventually, inamin ni David na mali ang ginawa niya. Pero sa kabila na mali ang ginawa niya, sabi niya, mapalad ang taong pinapatawad ng Diyos. At hindi naging sapat na dahilan yon para hindi manggaling sa lahi niya ang tagapagligtas. Si Jesus Christ nanggaling pa rin sa lahi ni David na nangalunya. Bakit? Kasi ang goodness ni Lord hindi dependent sa ginagawa mo. Ang goodness ni Lord dependent sa Kanya. Can we give the Lord a clap, offering of praise? Sige po, malakas sa palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah! So as we end, as we conclude, if we align God's goodness, or we align with God's goodness and mercy, for in doing so, we can experience His will. Simple lang mga kapatid. I don't know your gap now. I don't know the reason why you have a big gap right now in your life. One thing is certain. When you align with God's goodness and mercy, you will experience the will of God. Amen po. Lord, mali po. Ito na naman ako. Will you still help me? Baka po merong ganun sa inyo. And even those listening right now, there are Christians that would rather run away from God because they are so guilty that they feel they are no longer beyond, or they are already beyond reach. Let me say this to you. Just align your mind, your will, to the will of God, to His goodness and His mercy, and you will begin to experience His will. Sino po ang nais maranasan ang
kalooban ng Diyos. Let us end with this. Let's go back to Romans 12:2. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, which is repentance. What will happen? You will be able to prove what is that good, acceptable, and perfect will of God. Who wants the will of God happening in your life? I can't hear you. Who wants the will of God happening in your life? At ano ang description ni Pablo sa will ni Lord? It is good, it is acceptable, and it is perfect. So in the coming Sundays, this is where we will cover about the goodness of God. God is good, that He doesn't want us lost, but recipients of His will. And what is the will of God? God's goodness and mercy position us to experience His will that addresses any gap. His will is good, His will is acceptable, and His will is perfect. Nandyan pa po ba kayo? Ngayon, baguhin natin. Kung ang tingin natin ngayon sa sitwasyon natin ay may pagkukulang, let's change that. Na sa gitna ng pagkukulang, pwedeng ipadanas ng Diyos ang kalooban niya. At ang kalooban niya, good, acceptable, and perfect. Can we give the Lord a clap offering of praise? Sige po, malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. So this point, we will have communion. Thank you, Lord. So, in your personal dealings with God, ito po yung questions, no, that you can probably ask yourself. What did you learn today about God's goodness? What challenges are you facing now that need God's goodness? Alam ko, lahat tayo nangangailangan ng kabutihan ng Panginoon. We need His goodness. At hindi tayo mag-alala na hindi niya tayo bibigyan ng kabutihan. Bakit? Naaawa siya sa atin. Amen? So let us pray. Even as we have communion, let us ask the Lord to move. Father, we give you glory and we give you praise for this wonderful morning that you have opened our eyes again regarding your goodness. And that means, Lord, your mercy. And that means, Lord God, your faithfulness. Regardless of what you see in us, regardless of our situation, you remain to be good. At sa oras na ito, sa pagkain po ng inyong mga anak ng tinapay, kami po ay nagtitiwala sa iyong kabutihan. Na ayaw ninyo ang mga anak ninyo na may sakit. We simply rest in your mercy. So today, Lord, I pray that your people will rest in your goodness. That by the stripes of Jesus, pinili mong maghirap para kami ay makalaya sa karamdaman. At times sickness we face na hindi namin maunawaan kung bakit. Pero sa kabila na hindi namin alam kung bakit, o pilit naming inuunawa at binibigyang justification kung bakit kami nagkasakit. Hindi ganon ang nais nyo. Ang nais nyo, ano man ang dahilan kung bakit nagkasakit o bakit may sakit, merong isang solusyon at ikaw yun. So teach your people to rest in your goodness, that by the stripes of Jesus, we are healed. So wherever you are in this place or even listening right now online, I declare the power of God working in your body now. Trust that God will not withhold His healing upon you.
He loves you so much that He wants you healed from head to foot. So, in the name of Jesus, rest on His goodness. And thank you, Lord, for the miracle of healing in my brothers and sisters' bodies. In Jesus Christ's name, amen. Let's all partake by faith. As we partake from the cup, kung naghahanap kami ng basihan ng kabutihan mo, wala na pong iba kundi ang buhay mo. So right now, Lord, as we partake from the cup, ibinigay po ninyo ang kaisa-isa na kayamanan nyo. At yun ang anak nyo. Dahil ganun po kayo nahabag sa amin. Kaya sa oras na ito, I pray, God, that your people will truly value the gift of righteousness. That we will continue to choose you above all. That we can live lives that truly glorify you and even offer ourselves as a living sacrifice, holy and acceptable to you. All because of your blood. So salamat, Panginoon, sa grace ninyo. Biyayaan po ninyo kami ng katapangan na patuloy na kayo ipaglingkuran. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's all partake by faith. Thank you, Lord. At this point, let's all rise up and we will enter into worship. With the time that has been given to us, let us focus on the Lord. Let us sing how God has demonstrated His goodness to everyone. Thank you, Lord Jesus. Father, as your people begin to worship you, may our focus be upon you. Mga kapatid, again, hindi ko po alam kung ano ang sitwasyon nyo. Pero merong isang ama na nauunawaan ang ating mga kondisyon. Hindi lamang yung panglabas, kung hindi ang ating mga damdamin. At sa araw na ito, hindi natin kinakailangang makaawa sa Diyos. We just simply need to change our mind. Instead of focusing sa ating mga kakulangan, sa ating mga kahinaan, sa mga posibleng dahilan kung bakit pwedeng hindi tayo tulungan ng Diyos. Instead of focusing on those things, focus on the goodness of God. He has not changed. He has not forgotten how to be good. Let us be reminded of that. Hindi nakakalimutan ng Diyos kung papaano maging mabuti. So today, Lord, allow your people to run back to you. Kung meron pong nagsasawa, merong nangihina, merong naghahanap ng alternative sa kanilang mga buhay, today, draw your people back to you. And you have not forgotten how to be gracious. So today, as we worship you, as we worship Jesus, as we worship the Father, and as we worship the Holy Spirit, turn our lives around and fill every gap with your goodness. At lalabas kami sa lugar na ito na puno at puspos ng iyong kabutihan. Contained in your will. Let your will be done. Let your kingdom come on earth as it is in heaven. Your good, your acceptable, and perfect will. In Jesus Christ's name, amen and amen. So we'll allow the worship team
to lead us in worship. Give your best to the Lord this morning. Thank you, Lord. Diyos, ang kabutihan mo malanman. Ibinigay mong buhay ay ganap at husto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Tawang kabutihan ang nais mo. Ibinigay mong buhay ay ganap at gusto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, ang kabutihan mo magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Minsan pa tayong mawit sa Panginoon. Pawang kabutihan ang nais mo. Salamat, Panginoon. Binigay mong buhay, ganap at gusto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Itataas, Panginoon, ang pangalan mo, Panginoon. Hallelujah. Nararapat ka lamang, Panginoon. Papurihan at pasalamatan, Panginoon. Dahil sa iyong kabutihan na ginawa sa buhay namin, Panginoon. Ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapos
katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y Patuloy ka namin, Panginoon, papurihan, Panginoon. Dahil sa iyong kabutihan, Panginoon. Hallelujah. Mahal kita, walang hanggan ang iyong pagyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa paghimbing, aawitan ko kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo, siyang gabay sa kasakitan. At nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, o Diyos aking Ama. At ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ang lahat umawit sa Panginoon. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. At ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat, Panginoon. Salamat mo. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman.
magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay na iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Hallelujah. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kay tapat Sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay. awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Your goodness is running after me, Lord. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Sabah, your goodness is running after me. Come on, say, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. So I'll stand with arms high and heart abandoned in awe Of the one who gave it all. I said, my soul, Lord, to you surrender all. I am is yours. I said, with arms high and heart abandoned, in all of the one who gave it all. I said, my soul, Lord, to you Oh, we surrender everything, surrender Lord. all. I am is yours. Hallelujah. I said, with arms high and heart abandoned,
the one who gave it all. So I send my soul, Lord, to you, surrender all. I am is yours. I stand with arms high and heart abandoned in all on the one who gave it all. So I send my soul, Lord, to you, surrender all. I am is yours. Oh, I am is yours. I am is yours. Oh, thank you, Jesus. Wherever we turn, it's your goodness. It's your faithfulness and your mercy towards us. The reason why we can worship you, the reason why we are alive, the reason why we can offer to you this life that came from you also, is because of your goodness. So we continue, Lord God, to declare your faithfulness. We dare not trust on our own goodness because that will fail. We dare not trust in our own efforts, for that will be limited. We dare not trust on our own strength, for that will fail. We trust on only one, your goodness and your mercy. Because of your mercy, we are not consumed. Because of your mercy, we remain to be longing and desiring for you. Because of your mercy, we can offer ourselves as a living sacrifice, holy and acceptable to you. Because of your mercy, we can know your will, your good, acceptable, and perfect will. And the moment that we know your will, we will experience more of your goodness. Continue to bless us with your divine presence. Continue to bless us with your love. Again, Lord, I don't know what your people are facing. Meaning we don't know, I don't know the challenge your people are facing. But one thing is certain, when we face your goodness, when we face God, hindi mo kami itataboy. He will not shun us away. For anyone who comes to you will find mercy and grace in times of need. So today we lay down ourselves to you in worship, in adoration. Salamat po, Panginoon, sa grace ninyo sa araw na to. And continue, Lord, to remind your people of how good you are. And in whatever situation we are in now, no matter how huge the gap is, your goodness fills it. Your goodness will overflow in our lives. So bless us beyond measure, that as we trust in your goodness, we will experience your goodness. Salamat po. We just bring back to you all glory, all praises. In Jesus Christ's mighty name, to you, Father, to the guidance of the Holy Spirit. Amen and amen. Can we give the Lord a clap offering of praise? Kids, can we all lift up our hands towards God as we continue to receive more from God this morning? The Lord bless you and keep you. The Lord make His face
to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance, His smiling face, and give you shalom, peace. I declare the grace of the Lord Jesus Christ, the agape, the unconditional love of our Abba Father, the fellowship, the communion of the Holy Spirit to be upon you, upon your family, biological and spiritual family, and all includes all of these kids. As we all together proclaim the gospel of our Lord Jesus Christ to people around us, to cities in Metro Manila and the Philippines, and even to nations, proclaiming that Jesus Christ is coming back very soon. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus Christ's mighty name, and everyone shouts, Amen and Amen. Pakisabi nga po, we are part of God's family kingdom, for we are highly favored, greatly blessed, deeply loved, all because of our King in us, the Lord Jesus Christ, and everyone shouts, Amen and Amen. So for those who have joined us via Rock, remember reigning life through Jesus Christ. We love you with the love of the Lord. Jesus Christ, we all proclaim, Maranatha, come, Lord, quickly now. In Jesus' name, Amen and Amen. Hallelujah. Salamat.